Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction na opinion itong post ng Politico 29 minutes ago. Sabi dito, former Senate President Franklin Drilon said an impeachment trial against Vice President Sara Duterte is unlikely to proceed as he cited legal uncertainties, a lack of votes among senators to convict, and a political signals from President Marcos Jr. Okay. So ito, mayroong inattach na article ng Politico. Ito, isang paborito kong media outfit itong Politico. Ang gaganda ng kanilang mga article. May 28. Yan. No numbers. No trial. Okay, ito yung statement ni Senate President Franklin Drilon. Sabi niya, mark my word, there will be no trial in my assessment. The impeachment complaint is there, but the trial, in my view, will never happen. Yan po ang payag ni Senator Drilon sa interview niya with Attorney Karen Hemino sa At the Forefront aired over Billionario News Channel. Okay. Si Senator Drilon, a veteran lawmaker and former Justice Secretary, argued that Duterte's legal team is likely to question the jurisdiction of the 20th Congress over an impeachment complaint filed during the 19th Congress. He said this could result in a dismissal of the case on procedural grounds before any trial takes place. Ito na yung sinasabi ni VP Sara ng mga abogado niya, nakakita ng butas, gumagawa ng paraan para walang matuloy na trial dahil sa technicalities. Kaya anong sabi ni VP Sara, gusto niyang matuloy ang trial para magkaroon ng bloodbath. Kaya ang punto de vista ng abogado, mga abogado ni VP Sara, parehas itong sinasabi ni ex-Senate President Franklin Drilon. Okay, so dagdag pa ng senador. If I were Vice President Sara, I would immediately put up front at the start of the trial the issue of jurisdiction. I am not aware of any precedent which we can rely on. Precedent, yung mas naunang kaso ba? He said, adding that the case could eventually reach the Supreme Court. Senate President Francis Chis Escudero had earlier indicated that the impeachment proceedings would formally begin in June, but Drilon noted that the actual trial phase would likely fall in July after the new Congress convenes. Ito ang payag ni Senator Drilon. The question is whether the 20th Congress can try a case initiated by the previous Congress. He also pointed to President Marcos' recent remarks opposing the impeachment of Duterte and suggested that the political alignment of senators with the president will influence the outcome. Okay. So, sa Malaysia, nagsabi ang Pangulo na ayaw niya ng impeachment. Bakit daw palagi na lang siyang mag-explain? Sabi ng Pangulo, ang mga nag-file daw ng impeachment complaint ay yung hindi niya kaalyado sa Kongreso. Yung mga kaalyado niya, hindi nag-file. So, hindi naman daw niya kayang utusan yung mga nag-file ng impeachment complaint. Okay? So, maganda naman kung ganon, kung ayaw niya. Kung totoong ayaw niya, either nagsisinungaling siyang ayaw, o kaya mahina siyang leader. Kasi natuloy pa rin ang impeachment kahit ayaw niya. Okay, so, bakit ayaw niya? Kasi lumalabas
ang popular sentiment, ayaw ng mga tao, according to Pulse Asia Survey, 50% ayaw, disagree. Ang gusto, yung strongly agree, yung gusto talaga, 9% lang. Samantalang 19% yung somewhat agree. So, total, 28%. So, maliit na percentage yun. Kumpara mo, dito sa 50% na ayaw, tapos 21% yung undecided. So, nakikita ko ang Pangulo, ayaw niya nang salungatin ang popular sentiment. Kasi ang popular sentiment ngayon is ayaw ng mga tao. So, patuloy natin. The President, sabi ng ni Senator Drilon, the President being the political leader would have much of an influence on the impeachment proceedings. It fits his agenda because look, Karen, in my view, there are no numbers in the Senate to convict Sara. Kulang. Kailangan nila ng 16 votes to convict. Bilang ko, mga nasa 10 lang eh. Ang posible na boto for acquittal is 14. So, talong-talo sila. Regardless, sabi ni Senator Drilon, regardless of the merits of the impeachment complaint, the President to me supports what is popular. So that is why a good excuse would be to come out with a ruling that there is no jurisdiction and therefore the case will not be tried. So, salamat sa point of view ni Senator Drilon na to me, mas naliwanagan ako. Parehas sa sinasabi ng isang batikang election lawyer, si Attorney Romulo Macalintal, na walang jurisdiction ang 20th Congress itong impeachment na na-initiate ng 19th Congress. Okay. But anyway, no problem kay BP Sara dahil gusto niya talaga ng bloodbath. So, kung ako yung tatanungin, sana matuloy. Para magkaalaman, mabuking ang mga may itinatagong kasinungalingan. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng bagong bahay ang mga Talandig or ma-repair nila ang sira-sirang bahay nila. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan Ugero, so mag-atop na gid sila karon. Tindog sila sa bagong balay. Pakatagpon ko nito. Basta wak pa. O karon te, nindot na gid kayo ang inyong balay o. Nakapatindog na gid mo og bagong balay. Nindot na gid nga tan-awon ang inyong atop. So karon te, unsa man ang imong maistorya nga nakaatop na mo, nagpatindog na mo og balay nga bago? Unang-una, salamat sa Ginoo og sa nagtan-aw sa video nga natabang sa mo. Salamat gid kayo sa inyo ha. Kay nakapatindog gid ko sa among balay. Kung dili ang nagtabang sa mo, di gid mo makapatindog sa balay namo. Salamat kayo. Salamat. Karon te, pila day ka bukang imong anak? Akong anak, duha na. Duha.
So upat mo nga magpuyo din ani. Oo. Oo. Sige, mara to te. Salamat. Salamat. Sige, bye-bye.